Araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumatakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama sa mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan, Apostol at Ebanghelista. Marami ang narilito dito sapagkat akala nila itong Juan na tinutukoy natin ay siya rin na sinasabi nating si Juan na tagapagbinyag o mas kilala na Juan Bautista. Ito po ay magkaiba sapagkat itong Juan na pinagdiriwang natin ngayon ay isa sa mga alagad ng ating Panginoon, isa sa 12 apostoles, at isa sa 4 na tinatawag nating Ebanghelista, si San Juan Ebanghelista. At kung mapapansin po ninyo, kung kayo ay mayroong mga larawan sa inyong tahanan ng Last Supper, o yung huling hapunan ng ating Panginoon, merong mga larawan ng Last Supper na mapapansin ninyo yung arrangement ng mga apostoles ng ating Panginoon. Makikita ninyo at matatandaan ninyo agad na si Juan Ebanghelista iyon sapagkat siya ay nakahilig o nakadikit ang kanyang tainga sa dibdib ng ating Panginoong Jesus. Parang pinagtapat yung kanyang tainga at yung puso ni Jesus. Kaya daw po tinawag itong tapat na alagad. Kaya naman napakaganda po ng larawang ito sapagkat ito po sana ang larawan natin bilang isang tapat na alagad, bilang isang tagasunod ni Jesus. At magandang tingnan din po natin ang ating mundo sa pamagitan ng isang perspektibo ng pakikinig sa pagtibok ng puso ni Jesus. Tinatawag natin tapat si San Juan Apostol, si San Juan Ebanghelista, sapagkat itinapat niya ang kanyang tainga ng puso sa puso ni Jesus. Isang alagad na nakikinig palagi sa kanyang Panginoon. Heart speaks unto heart. Ang kanyang puso ay nakikinig sa puso ni Jesus at ang puso ni Jesus ay nangungusap sa puso ni San Juan na kanyang minamahal na alagad. At dahil sa katapatan na ito, si Juan ay palaging nauuna upang makilala si Jesus. Sa atin pong ebanghelyo, sa mga kwento tungkol kay San Juan, nauna niyang nakilala ang Panginoong Jesus. Noong sila ay nasa dagat, mayroong nagsabi sa kanilang, "Pumalaot kayo, ihulog ninyo ang inyong lambat." At kahit na buong gabi ay wala naman silang nahuling isda, siya ang unang nakakilala sa Panginoon. At sabi niyang, "It is the Lord. It is the Lord." Yung Panginoon na nasa pangpang.
At yung isa pa pong kwento mula sa Ebanghelyo, sa pagmamadali nilang tumakbo patungo sa libingan ni Jesus, sapagkat ibinalita sa kanila na nawawala ang bangkay ni Jesus. Nawawala si Jesus sa kanyang libingan. Nauna itong si Juan na dumating at sa pagsilip niya sa libingan, kahit na si Pedro ang nauna na pumasok sa libingan, si San Juan ang unang nanampalataya na nabuhay ang Panginoong Jesus tulad ng sinabi niya. Dahil tapat siya sa pagtibok ng puso ni Jesus, tapat na alagad. Kaya napakaganda po ng larawan na ito, pagtatapat ng mga puso. At hindi po ba't ito rin ang larawan ng isang sanggol na nakakaranas ng kapayapaan sa pagyakap ng isang ina. Na kahit na maingay ang kanyang paligid, kahit na magulo ang kanyang paligid, at sa tuwing iiyak siya, kapag inihilig na ng kanyang nanay sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso, hindi hubat tatahan na ang sanggol. Maririnig ng tainga ng puso ng sanggol, ang puso ng kanyang ina, at tila nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ito po yung pinagmulan ng tunay na kapayapaan. Yung pong katapatan, una po, ibig sabihin niyan ay paninindigan. Kaya nga po itong si Juan, hanggang sa dulo ng lahat, ay nanindigan sa paanan ng krus ni Jesus. Kahit na yung ibang alagad ay nagtakbuhan palayo, pero itong si Juan, na tapat na alagad, ay nanindigan sa paanan ng krus ni Jesus. Pangalawa, yung katapatan daw po, ang ibig sabihin niyan ay pagmamahal. Kaya nga po siguro, sa kanya ibinili ni Jesus ang kanyang nanay. Sabi niya kay San Juan, "Anak, narito ang iyong ina." At ibinilin din ni Juan, at ibinilin din kay Juan na kumakatawan sa ating lahat. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang nanay, narito ang iyong anak. At napakaganda po ng pagtatapos na iyon. Sabi doon, isinama ni Juan ang ina ni Jesus sa kanyang tahanan. Ito po yung naging katapatan ni Juan Ebanghilista. Katapatan sa pagmamahal, katapatan sa pag-ibig. Mga kapatid, ito po yung paanyaya sa ating lahat na mga tagasunod ni Jesus. Maging tapat din tayong mga alagad. Itapat din natin yung tainga ng ating puso sa puso ni Jesus na nangungusap sa atin. At mula dito, tingnan natin ang ating mundo. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tibok ng puso ni Jesus, makapagpapasya po tayo ng tama. Makakakilos po tayo ng tama. Sa pakikinig natin sa tibok ng puso ni Jesus, makapagmamahal po tayo. Makapagpapatawad po tayo. Makapagpapasya tayong magbahagi at magmalasakit sa ating kapwa. Pakinggan po natin yung tibok ng puso ni Jesus na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At dito mararanasan po natin ang tunay na lubos na kapayapaan. At tulad ni Juan, manindigan tayo sa paanan ng krus ni Jesus ng may pagmamahal sa mga nasusugatan, sa mga nag-iisa, sa mga nalulungkot, sa mga nangangailangan. Maging Juan po tayo ng tapat sa paninindigan at sa pagmamahal sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos.